So yan, hello po, hello. Hello po sa mga hog racer po dyan, mga nagbababoy. Ako nga pala si ah, Genesis, isang licensed agriculturist po. Excuse me, graduate po ng BS Agriculture major in Animal Science po. So, 9 years na rin po sa practitioner. So, mag-share lang po ako ng knowledge about sa pagbababoy, especially yung yung breeding. Ang papakita ko po sa video na to, ano yung pinagkakaiba ng preheat sa standing heat. So sana po may matutunan po kayo at sa mga makakapanood po at sa mga biyasa na rin po katulad ko ay kung may kakulangan man ako, naway kayo na po mag-comment at correct me if I am wrong, tama niyo na lang po yung aking mga mali. So naway sana'y makinig po ang mga hog racer po rito. Hindi, yung kasama Sabi ba, pacheck nyo? ayan, yung dalawang yun. So yan, actually tinawag sa akin ng kliyente ko yan. Yung dumalaga niya is naglalandi daw, sabi. So, syempre, bilang technician, AI technician, hindi muna tayo magdadala ng similya. Check muna natin yung baboy kung landi talaga. Kasi nga, mahirap din magdala ng similya agad na hindi pa naman pala standing heat yung baboy. So, sayang na yung effort natin. At sayang din yung pera nung racer. So, saka masisisi pa tayong AI technician na bawa, ini-AI natin, hindi pa pala standing heat at sinalpak natin, alam natin hindi mabubuntis yun. So hindi ko naman nilalahat ng technician. So may mga iba na gumagawa ng ganun na kahit naalam lang hindi pa standing heat, agad na nilang i-inseminate yung baboy. So hindi, may proper timing po yan. Hintayin po natin mag-standing heat yung baboy. So kailangan i-check muna natin bago tayo dala ng similya. So ito po, itutuloy ko po yung video. So, ito, mahalaga po rito yung heat detection technique. So, ang heat detection technique ay, ito nga ho, ang mga technique po nito tulad po ng reading the back test, yung hunch pressure test, yung checking the vulva. So, papakiramdaman natin kung may discharge doon sa kanyang, may mucus discharge, sticky, na malagkit po. Papasok mo natin itong thumb sa vulva po ng baboy kung may, may sinisikret po siya. So, pag sinakyan po natin siya, reading the back test, isang technique po yun ng heat detection, at nag-stand firm na po siya, so, ibig sabihin, ang signs po na yun ay standing heat na po ang ating baboy. So, time na yun para mag-breed tayo. It's either natural breeding or artificial insemination. So, itutuloy ko po ulit yung video. Mag-heat detection tayo. Halika na dito! Lang kasi nanay. Magkakasabayan. So ito, yung part na yan, yung part po nito, yung dumalaga po yan ng gilts. Hindi pa alam nung may-ari na na naglalandi yan, yung baboy niya. So yung on the spot pagpasok ko diyan, nakita ko agad na na hit na naglalandi ng baboy, pero hindi ko pa siya sinasakyan that time na yan. So nung sinakyan ko, confirm nga na standing hit. So ang in-order lang nila is para lang sa sa inahin, tsaka yung isang inahin sa kaya sa dun sa sa isang inahin saka dun sa isang dalawang dumalaga. So yun ang order ng similya. So wala pa silang plano na yan na i-AI. So hopefully buti dumating tayo at na kita natin na standing hit yung baboy. So sayang pag napalipas natin yun, sayang yung yung araw. Kasi isipin mo 21 days ang stress cycle, kakain siya ng sabihin na natin 2 kilos 2 to 2.5 kilos per day, sabihin na natin ganun. No? Sa 21 days na yun, magkano na yung masasayang natin nun? So, i-continue ko yung video. Sarap ngayon eh. Talaga? Ay, anong gagawin? Ha? Oo.
Ayun na. Ayun, sabi ng may-ari, ay anong gagawin? Sabi ko, standing heat na to, ay anong gagawin? Eh di bulog, ano na, AI na. Once yung tip, once na na-detect natin na standing heat na yung dumalaga, sa gills, yung dumalaga. Bawa, for example, nag-detect tayo ngayong 6 o'clock AM, standing heat siya. Kung may available na tayong semen, nag-perform na tayo ng artificial insemination, conventional AI. Ngayon, follow up tayo ng hapon. Kung 2 doses tayo. Ngayon, kung 1 dose lang naman tayo, na-detect natin yung standing heat ng 6 o'clock AM, for example, then, palipas tayo ng 12 hours, inseminate tayo ng PM. So, bakit ganon ang technique? Ganito kasi yan, papaliwag natin according to science. Ito yung proper timing of insemination technique. From standing heat, nung dumalaga, huwag muna tayo sasaway, dumalaga muna po tayo. From standing heat, 16 to 17 hours mag-start po yung ovulation. At matatapos po siya ng 24 hours. Pag sinabi ovulation, to po yung pagputok ng itlog sa reproductive tract po ng ating dumalaga, sa oviduct. So once na once na napaaga masyado yung salpak natin or too late, possible, pwedeng mabuntis po siya at pwedeng hindi rin mabuntis. Kung mabuntis naman po siya, kung sakaling mabuntis naman possible po na na ang mabuo lang natin na biik is isa or dalawang biik lang. Isipin mo sa loob ng 4 months, sa loob ng 114 days ay ang ilalabas lang ng ating biik ay ng ating dumalaga sa tagal nating inantay, almost 4 months is dalawang biik lang. So napakahalaga po ng timing. Hindi siya nakikita. Dito tayo. Ayan. Ayun na tayo pa. Yan po yung sample ng dumalaga na standing heat. Iba kasi, di ba, erect na erect. Yung tenga. Kahit may nag-trace ako doon, erect tenga niya. Yun, ganito yun. Sabi nung isang bae sa farm. Sabi niya, di ba dapat erect yung ears? Oo, totoo naman yung erect yung ears. Pero hindi lahat ng baboy is nag-erect yung ears niya. Once ng baboy kasi, tulad ng landrace na lahi, yung mo sa tatakpan yung mata ng baboy. Hindi natatayo yun, yung tenga nun. Yung bagsak na bagsak. Normally, pag mas magandang makita ang erected ears or yung cock ears, past tense na, cock ears or erected ears, pagka sinakyan natin, nag-riding the back test tayo sa isang dumalaga or inahin, large white, mas madaling makita dahil yung tenga is talaga nakatirik. Sa landrace, di mo na makikita yun. Anong makikita mo na lang sa kanya is yung nagkakaroon siya ng arc back at yung kanyang external signs sa kanyang vulva o yung ari niya is nagsisikret na ng mucus discharge na malagkit at yung kanyang pamamaga ay less swollen, na ibig sabihin bawas na yung pamamaga nung kanyang ari. Hindi katulad ng preheat is pagampaga pa at pulang-pula. So pa lang yung preheat stage pa lang yun, hindi pa siya advisable inseminate. Pero kapag ang vulva ay pag sa external signs tayo titingin at sa vulva niya ay pa lang siya, less swollen na, ibig sabihin bawas na yung pamamaga at may discharge siyang malagkit, na yun, it's time to inseminate na. So pag nag-riding the back test tayo ng isang heat detection technique at standing firm na siya, standing heat na, so yun na yung time para mag-breed tayo. Iba-iba. So katulad niyan, hindi nila alam na standing heat na pala yan. So sayang yung 21 days. Magkakaroon ulit ng estrus cycle yun. Ng 21 days ulit. Kasi nga, malalampas nila, hindi napansin na standing heat pala yung baboy. So yun, napakahalaga ng monitoring. Kung isang tip pala, sa pagkakandak ng heat detection, before kayo magpakain lagi, isa sa umaga, isa sa hapon, bago nyo pakainin. O pwede rin 3 beses. Isa sa umaga, sa tanghali at hapon, 3 beses. Hanggang sa mahuli yung standing heat. Kasi mahalaga yung paghuli ng ma-check natin yung standing heat. Kasi nga, pag nahuli natin standing heat, doon natin malalaman kung timing talaga tayo.
Yun ang ano po nun, basehan po nun. Yun, ang ibig ko naman sabihin sa racer nun, sa farmer, wag nyo agad sasakyan. Siyempre magugulat naman yun eh. Ang gagawin nyo dyan, yung ginagawa ko po na yan, yung inihimas ko yung tagilier, ang tawag po dyan, hunch pressure test. Isang type po yan ng heat detection technique. Tapos, after mo siyang i-perform yung hunch detection technique na yan, hunch pressure test, riding the back test yung susunod natin dyan. Para ma-confirm kung talagang standing heat yung baboy. Then, last is yung vulva. Check na. Papasok ko tong thumb at i-feel ko kung meron siyang discharge na malagkit. So, possible, pagka nakitaan ko na siya ng size ng sticky mucus, standing firm siya, at di na siya gumagalaw, ano na yun? Time to breed na yun. Kapag na-estimate mo yan, kahit ko isang minuto, Yung sa dab, Oscar, yung sa dabsaik, di ba meron pa po yung number of odorants? Yung sinasabi po ng farmer natin na sa dabsaik, yung synthetic aerosol ba yun? Yung synthetic bore spray, yung hindi ako nagkakamali. Ano po yun? Nakahawig po yun sa amoy ng barako. Ngayon, para pag naamoy po ng inahin yun, may stimulate po yung, yung inahin. O ibig sabihin sa madaling salita, may enhance po yung estrus o yung landi o yung kandi ng baboy. Para mag-standing reflex po siya. Kaya ginagamit po yun. Pwede din po yung, kung meron tayong teaser bore, pwede natin gamitin teaser bore. Ngayon, kung wala po tayo, kasi gumagamit lang naman ng teaser bore kapag medyo marami na tayong inahin eh. Bawa, nasa 30 sa 11. Yun, kailangan na natin ng teaser bore nun. Ngayon, sa sa part na yun, kailangan tayo na gumagamit ng ganun, ng synthetic, na synthetic bore spray na yun, tulad ng, may available po sa market nun sa merkado. Pwede siyang, para mag-standing heat yung baboy, so bago tayo mag-inseminate. Kasi mas maganda mag-inseminate na standing heat ang baboy. Hindi siya magalaw. Saka yun talagang pinaka-ideal. Naka-record. So ito nga, yung kanina, kung yung kanina is standing heat yun. Standing heat po yung kanina yung isang gilt na yun. Ito naman, itong gilt na to, itong dumalaga na to, ay nasa pa lang yan, nasa preheat. Sabihin, hindi pa siya standing heat. So, magte-test po ko dyan ng isang heat detection technique tulad ng hunch pressure test saka yung riding the back test. So, titingnan natin kung ano yung magiging reaction ng baboy. So yun, kung makikita po natin nung nag hunch pressure test tayo, okay pa. Pero nung nag-riding the back test na tayo, ayaw na. So hindi pa standing heat yan. Ano pa lang siya, kung i-assess ko siya bilang technician, ano pa lang yan, preheat stage. So sana ay nyo to, may apply po ninyo sa inyong baboy. Ibig sabihin po niya, hindi pa siya advisable i-inseminate. Yun, hindi na. Sendin mo nila sa amin yung video. Naalis ko kaya? Hindi. Kaya isang tip din, pagka mag-AI tayo, kung meron tayong AI stud, o yung clam, kung tawagin na yan, maraming tawag dyan So, kung meron tayong ganyan, mas madali mag-perform ng artificial insemination or mag-perform ng conventional AI. Kasi nga, less hassle po yan. Makikita po natin sa video kasi nga,
Hindi natin kailangan i-stimulate pa. Yan, mismo, mapifeel nung inahin na may nakayakap sa kanyang barako. Ay, sa kanyang, napifeel nung inahin, ay, inahin or ng dumalaga na may nakapatong sa kanyang barako na baboy. Dokdo lang naman ako. Para lang pupunta naman doon. Okay lang. Kaya, Yun, isang tip yun na pag magkakandak tayo ng, pag i-insert na natin yung catheter sa vulva ng, ng, inahing baboy o dumalagang baboy, i-assure natin na huwag dumikit sa debris o sa gilid, sa kulungan, or malagyan ng dumi ng baboy or anything na dumi, yung foam ng ng catheter, kasi useless din kahit standing heat yung baboy at okay yung quality ng similya. Possible talaga, malaking possible niyan is magkakaroon ng infection, so hindi magtutuloy na mabuntis yung baboy. So sayang yung kaya dapat maingat tayo. Maingat tayo sa madali lang mag-inseminate, pero kailangan natin ingatan na masagi yan. Isang tip yun. Saka isang tip din, bago tayo mag-insert ng ng catheter, pag mag-perform tayo ng AI, is assure natin na malinis yung paligid ng vulva nung inahing baboy or nung dumalaga, para maiwasan yung dumi at siguro din natin tuyo. Kasi kung basa ito at yung pinanglilinis natin sa ari ng baboy na yung tubig ay may halong chlorine, possible mamatay lahat nung similya. So hindi rin mabubuntis. So magtataka ka, bakit di nabuntis yung baboy? Okay naman yung similya. Okay naman, standing heat naman yung baboy. So isang factor yung bakit hindi nabubuntis. So isang tip po 'yun. Then yan, additional po. Pag ang gamit nating catheter kasi, meron kasing type of catheter. Merong spiral, merong foam tip, at yung intrauterine. Yung na catheter. Yung gamit natin dyan is foam tip lang. Ito pwede ito sa mga beginner na mag-AI kasi hindi mo na kailangan i-counterclockwise yan eh. Pagka i-insert mo. Pagka tatanggalin mo siya clockwise. Pagka ang gamit mo ay catheter, spiral type. Pag i-insert mo siya, pag spiral type, i-insert mo, kailangan counterclockwise. Pag i-remove mo yung catheter is clockwise. Itong foam tip, no need na. So, mas advisable to sa mga first time o baguhan mag-AI ng kanilang mga alagang baboy. So, foam tip ang binibigay. Pero pagka experienced technician na or experienced na farmer na nag-inseminate na kanyang baboy, so mas maganda yung spiral type, kasi spiral is kapit mismo sa cervix, para siyang hawig sa penis ng barako, yung ari ng barako na parang barena. So yun, hindi basta-basta nawawala sa align. Kasi kapag ang disadvantage lang kasi ng foam tip, minsan nawawala sa alignment, nawawala sa cervix, so nagkakaroon ng backflow. So yun ang iiwasan din natin, isang tip po yun, yung backflow. Iiwasan natin na pagka nagkaroon ng backflow, tigil natin, iayos natin ulit yung catheter. Kaya mas prefer kong gamitin yung para sa akin kasi matagal na ako nag-artificial insemination. Yung intrauterine saka yung yung tag dito, yung spiral type na catheter. So yan, isang tip niyan, hindi na kinakalockwise yan kasi foam tip nga. 45 degree. Bakit siya naka 45 degree ang positioning ng insertion ng catheter? Para maiwasan natin na hindi tamaan yung pantog. Hindi sa pantog mapunta yung catheter, what I mean. Kasi pag sa pantog tayo tumama, yan, iihila yung baboy. So magkakaroon ng contamination. Sira na yung yung similya mo na gagamitin.
So kaya dapat 45 degree. Pag napasok mo na yung kalahati ng plastic ng catheter, pwede mo na indiretso yun hanggang sa cervix na yun. So kaya pinag-aaralan din yung yung animal physiology ng anatomy, yung anatomy ng ng reproductive tract ng ng inahin para makita natin kung paano yung position ng catheter. Kaya 45 degree siya. Kasi una gallbladder, sunod nun cervix na. Napapamoy niyo ng konti. Kaya pinaamuyan natin ng konting similya sa kanyang ilong para ma-stimulate, para mag-standing heat at madali niyang i-accept yung semen. Hindi natin pipisilin yan kasi ang isang baboy na naglalandi, kusa niyang hihigupin ng similya. Hindi pinipisil. Ang isang standing heat na baboy ay kusang hinihigop ang similya. Kusa niya higupin yung similya. Kasi mas nila yung ganun, yung ganun lang. Yan ang kagandahan ng may iba nakita nyo? Kagandahan ng mayroong AI stud kasi nga na natin yan na kung wari 10 yan, may ganyan tayo, kahit iwanan mo siya, okay yan. Pero checkin mo rin kung mawala sa alignment. Kaya minsan kasi pag sobrang ng haba ng iyong gestating pen, abante, pwedeng mawala sa alignment yung syempre kagagalaw niya atras sa bante. Pwedeng mawala sa align yung yung catheter natin na magkaroon ng backflow. So, check din natin 'yan. So, kung nag-AI tayo, kung 10 lang naman inahin natin, so tapusin muna natin mag-AI at gumamit tayo ng ganyan, mas madali para pasok na pasok yung similya at maiwasan tayong backflow. At sisilipin lang, babantay lang naman natin kung mawawala sa alignment eh. Pag nawala, i-stop natin yung pag-inseminate. Tanggalin yung squeeze bottle, saka stimulate yung baboy ulit, then balik sa dating 45 degree ulit. Pasok mo ulit yung catheter. So makikita natin, 'di ba, napakabilis niyang hinigop yung similya. So ibig sabihin, standing heat talaga yung baboy. Kasi kung hindi standing heat yung baboy, ang gagawin nun, hihigupin tapon, backflow. Kasi nga hindi landi yung baboy. Preheat pa lang siya, pinilit mo na. Lahat ng similya ipinasok mo doon, itatapon niya lang yung backflow niya. Hindi katulad ng standing heat, is hihigupin niya yung kusa. Kapag sexually perceptive yung pag sexually receptive yung baboy, o standing reflex siya, ibig sabihin, ihigupin niya yun. Nakusa. Hindi na pinipisil. No need niya na pisilin yun. 45 degree. Yan. Tulak mo lang. Huwag mo nang ikot. Hindi naman hindi naman spiral type yun. Tip lang yan. Pag-spiral lang yung So yan, tinuturo ko dun sa racer kasi nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon available tayo. Available lang technician o Kaya tinuturuan ko rin yung farmer na sabi ko nga, yung catheter na gamit natin foam tip, wag mo na i-counter clockwise kasi foam tip naman yan eh. Pwede mo na siyang itusok lang pa diretso 45 degree. Pag napasok mo na lang pasan mo na yung gallbladder, diretso mo na. Mararamdaman mo na yun pag nag-lock na yun, pag hinatak mo, parang may mahatak din sa kanya. Yun, nasa cervix na yun. Nakalock na yun, ibig sabihin. Yung yung spiral type. Ito foam tip lang kasi ito eh. Pag nakalock na siya. Yun, ibig ko sabihin mo doon, tinuro ko po sa may-ari, sa farmer, na kapag nalaman na sa cervix ka na, pag hinatak mo yung catheter, parang may nakahawak na sa loob, yun na yun, nasa cervix na yun. So, tinatanong niya kasi, hindi na ba iniikot yan? Hindi na kasi foam tip naman yung gamit natin eh. Hindi naman spiral type. Tsaka normally naman ang binibigay naman ng kutol ng dabsaig, ang ibinibigay naman nila sa mga farmers karaniwan na catheter is yung yung foam tip
pang gills saka pang dumalaga. Yun naman ang karaniwan. Madalang sila magbigay spiral. Depende sa farmer kung sanay na siya pwede namang spiral kung marunong na siya matagal na siya nag-AI. Yan, pakiramdaman nyo kaya. Mababaw. So ito, yung kanina, yun, dumalaga. Ito naman, ito yung pangalawang ini-AI namin. Sa isang, at one time lang to Yan ang kagandahan kasi ng artificial insemination na kahit na sa loob, ang halimbawa, yung inahin ay 40. Meron naglalanding 20, sabi natin 20. Sabi na naglandi yun dahil nga tayo ng artificial hormone tulad ng PG600, nagsaksak tayo. So naggestos tayo ng paglalandi. Kahit na 20 yung naglalandi na yun, kayang-kaya natin pagsabay-sabayin yun ng AI. Hindi katulad ng bulog na time consuming pa. Hindi katulad ng AI, convenient lang. So ang tawag pala sa ginagawa natin yung conventional AI. So meron pang ibang term, modern technology, ngayon tulad ng post-cervical artificial insemination, yung tinatawag na PICAI. Ginagamit yun sa mga 10,000 saw level, may mga ganyan. Kasi kailangan doon mabilisan hindi pwedeng matagal. Ito mabilis din naman siya, nga lang mas mabilis nga lang yung post-cervical artificial insemination. Ito, nakita nyo yung inahin, erected yung kanyang ears. So ito, large white to Hindi ko lang alam kung puro. Siyempre, malalaman mo naman puro kung talagang galing yan sa legit na breeder farm. So, pero magandang klase naman yung baboy din. Malaki naman siya. So, inahin na to, nanganak na to dati. So, in-advise ko rito sa may-ari, ang inahin naman, yung saw na nanganak na. Saw ang tawag kasi sa nanganak ng baboy. Alam naman na siguro ng mga farmer yon. Pagka, pwede ka mag-third dose dyan. Bawa, nag-standing heat ng umaga. Follow up ka ng standing heat ng umaga, na-detect mo, standing heat. Let's say, 6 o'clock AM, na-detect mo siya bago pa kainin. Standing heat siya, huwag ka muna mag-AI nun. Mo siya, hapon ka PM ka magbigay ng insemination. Follow up ka ng, kung 2 doses naman to follow up ka ng hapon. Tapos in the morning, kung gusto mo mag third dose, in the morning ng 6 o'clock AM the next day nun. Para yung lahat ng fertility curve is matamaan mo lahat. Kasi nga, kinoconsider mo kasi dito yung yung sabi ko nga kanina, yung traveling period ng sperm cell sa loob ng reproductive tract ng baboy at yung kanyang survivability or yung viability kung tawagin sa loob ng reproductive tract ng baboy. Kasi nga, ang buhay lang po ng similya sa loob ng reproductive tract ng baboy is 24 hours lang. Assuming na may extender yan. Pero pag buyansa niya, pinasok mo na dyan, 24 hours lang ang buhay niya. So, kaya first dose, second dose. Yun ang purpose nun. Sa third dose, para may panibagong batch. So, ang process na yun, pagka nag-unite kasi yung, kaya tayo nag-artificial insemination, at nag-heat detection at inaalam yung standing heat is para pag salubungin natin matagumpay yung itlog at yung similya, pag nag-unite sila, ang tawag doon fertilization. So pag nag-fertilize ng sperm cell yung egg ng yung ovulation ng baboy, yung inahin is mas marami tayong mabubong piglets. Halimbawa 15 egg cells yung kanyang pinunoduce at ang na-fertilize ng sperm cell 15 din. So possible na 15 na mabuo mo. So lalo na sa timing ka. Kaya mahalaga ang proper timing of insemination technique. Kasi nga, kinoconsider mo yung traveling period and survivability ng semen at yung kanyang buhay sa loob ng reproductive tract. Ngayon, sa sa baboy naman, is sa inahin yan, nag-uumpisa ang ovulation yan, mula standing heat is 36 hours. Tatapos siya ng 48 hours. So yun, kailangan mo i-consider yun. So kaya ang explanation doon, sa madaling salita, pag nag-standing heat ng baboy, i-AI ka ng hapon. Kung sakaling standing heat siya ng umaga, i-AI ka ng hapon, follow up ka ng hapon mo ni i-AI first dose. Second dose niya is umaga. Kung magte-third dose ka pa, sa hapon naman nung sumunod na araw. On the next day na yun. So, isang tip po yun.
Okay lang. Bisang ligo po. So yun, tapos na po yung video. So yun, kung makikita po ninyo, yung baboy, pag talagang landi o standing heat siya, no need mo siyang pisilin. Automatic yun, inihigop na ng ano yun, ng baboy yun. Kasi once na hindi standing heat yan, hindi niya higupin yan, tatapon niya, maraming backflow. So possible yun, hindi mabuntis yung baboy. So mahalaga yung timing. Ngayon kung halimbawa naman po alam mo na sa timing ka, standing heat yung baboy, nakadalawang attempt ka na, tapos okay yung similya, tiningnan mo sa microscope yung similya is okay ang kanyang motility. Possible nun is sterile yung yung inahin mo. So pwede mong ikal yun, i-dispose mo na yun. So dalawang attempt lang sa inahing baboy. So kung mayroon kayong microscope para makasigurado ka sa similya na binibili mo, sa trusted na check mo muna sa glass light, sa microscope. Via 10x, makikita mo dun kung kamusta ang kanyang ang galaw ng similya. Pagka buhay pa, yun, okay. So madali mong ma-detect kung ano may problema, kung yung similya ba o yung inahin. So isang yun. Sunod yun, di-discuss natin yun. So maraming salamat po. Hindi pala naka-record, putik na yun.